balita ng bayan, si Doc Chris ang bida. Pagkausap mo siya, laging may ngitit saya. Mahilig sa pusa, sketches di nawawala. Kahit stress man dumarating, walang magawa. Sa rounds ng ospital, hustle di magtigil. Laging inaalala ang bawat detalye-tigil. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris, the Scrubby MD, para sa pamilya laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Newborn screening, okay. October 1 to October 7, natin sinaselebrate ang newborn screening week, okay? So ano ba ang kahalagaan ng newborn screening? Si Doc Chris, the Scrubby MD, para sa pamilya laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Mga health tips sa kanya mo matutunan kung paano maging malusog, kanyang tinuturan. Kahit abala siya'y naglalaan ng oras para sa'yo. Bawat hakbang gabay ang hanap, mga sketches niya at na may healing touch. Sa bawat stroke, damang-dama ang pagmamahal. Family medicine, sa puso'y nakatatak. Buhay ni Doc Chris, tunay na inspirasyon, walang kapantay. Si Doc Chris, the Scrubby MD, para sa pamilya laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Si Doc Chris, the Scrubby MD, para sa pamilya laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Minsan sa ihat, minsan sa wat, hustle ng buhay, minsan hard. Pero sa bawat tapat, siya'y nandyan. Doc Chris, bilang doktor, kundi kaibigan. Doc Chris, the Scrubby MD, aming bayaning totoo. Sa bawat araw, ikaw ang gabay, ang alalay. Sa pagmamahal ko, walang kapay. Doc Chris, saludo kami hanggang dulot, walang hanggan. Official channel. Okay, hello. Hello, gising ba? Yan. Thank you kay Pinoy Pro Media for that wonderful, napakaangas na video. And hello, once again, this is Doc Chris, the Scrubby MD, and welcome to another video. Ang topic ko ngayon is more on ano ba ang kahalagaan ng kanin. Siyempre, kanin parte siya ng ano to? Staple food natin mga Pilipino. Mahalaga, lagi natin ito na-encounter kapag, siyempre, breakfast, lunch, and dinner. Hindi ito mawawala lagi sa hapagkainan. And ito ang main source natin ng energy. Pero, may mga ilan na nakakasabi na, well, ka na mag-rice, cut down ka na ng rice, or mag-no rice ka na lang. Okay? May mga type tips naman na ganito na pwede naman natin sundin, pero mainam pa rin na alamin natin kung magtatanggal tayo ng rice, kailangan meron tayong kapalit nito. Okay? Tingnan tayo ng isang video dito sa TikTok. Nakita ko to from Pinoy Health. Okay, Pinoy Health naman ang pangalan ng TikTok handle niya. This was posted last September 28, 2023. So nakalagay kasi dito, bakit masama kumain ng kanin araw-araw? Well, kumakain naman tayo ng kanin araw-araw, pero bakit sinabi niyang bawal? Masama araw-araw. Ipakinggan nga natin. Kumain ng kanin araw-araw. Una, kung white rice ang laging kinakain, kulang ito sa fiber kumpara sa brown o red rice. Dahil dito, Okay.
dun sa sinabi niya doon, kulang sa fiber ang white rice kumpara sa ah, brown at red rice. Totoo yun. Kasi kapag white rice na kasi, is other name ng white rice ay polished rice or na-refine na siya. Makadalasan natanggal na yung balat ng ng bigas na usually high in fiber, no? Kaya nagiging brown rice at saka red rice siya kasi meron pang natitirang stores or mataas ang fiber stores nung bigas ng brown rice tsaka red rice, which is beneficial naman sa ating katawan kasi fiber ay isang complex sugar na pag sinama sa pagkain, well, lesser ang chance ng glucose spike or pagtaas biglaan ng asukal. Okay? So, dun naman. Pero dun sa sinabanggit kasi dun sa first part ng video na to, sabi niya, bakit bawal? Ano to? Bakit masama kumain ng kanin araw-araw? Hindi naman masama kumain ng kanin araw-araw, pero make sure na i-qualify natin guys na pwede tayong kumain ng kanin araw-araw basta't nasa moderation. Hindi lang kanin per se. Anong type of kanin ang mas maganda? Well, yun yung higher in fiber content like yung brown rice tsaka red rice. So hindi mo i-generalize ang kanin na lahat, no? Or ang bigas na lahat hindi maganda. Kasi part na yun ng diet natin. Okay, carbohydrate source natin yun. Kanin, ulitin natin kanin, niluto na to. Okay, bigas yung hindi naluto. Minsan napagpapalit ko yun minsan eh. Dito, mas Dahil dito mas mabilis kang magutom at mas mataas ang chance mag-overeat ka. mabilis kang magutom at mas mataas ang chance na mag-overeat ka. Alin, yung white rice? Napapaisip ako kung dun sa na-try ko naman na kumain ng brown rice tsaka red rice. Si brown rice tsaka red rice, madali kang mabusog. Okay? Because it's quite a heavy meal. Parang yun yung pakiramdam. Pero syempre, that is subjective. Now, what we see, okay, in the composition ng white rice or polished rice versus non-refined rice or yung brown rice is yun nga, mas mataas ang fiber stores but both carry the component of a carbohydrate stores, no? So carbohydrate silang pareho pero mas mataas ang fiber which is a complex carbohydrate sa brown rice. Si white rice mas mataas ang simple sugar components niya like your sucrose, galactose, glucose, ganun, no? Mas mataas ang mga monosaccharides, okay, or single chain na carbohydrates ng white rice compared kay complex, which is yung brown rice na meron siyang fiber. Meron ka dyan yung mga covering niya, cellulose, ganun, no? Which is na hindi naman nade-digest ng katawan but it also helps us ease digestion. And mas matagal siyang ma-metabolize kasi yun nga complex sugar siya. And at the same time, kapag feeling na mas maraming complex sugar, mas madali ka mabusog ang pakiramdam mo. Kumpara dun sa simple sugars na monosaccharide at disaccharides, madali silang mag-breakdown, mabilis disperse yung sugar levels sa dugo mo, and mas mabilis magkaroon ng spike ng sugar, which is nabanggit naman ni Pinoy Health. Pangalawa, mataas sa carbohydrates ang kanin, so kung sobra-sobra ang kinakain mo, maaring mag-lead ito sa weight gain. Okay, tama naman dyan. Kasi kung let's say sa pinggang Pinoy, ang nabanggit nga namin, sa babae, usually isang cup of rice lang. 1 cup of rice, kapag gamitin nyo ang iyong kamay, is kapag hugis baso yung kamay mo, isang cup lang yun, no? Or isang suntok ng kamay. So, yun ay isang cup of rice. Now, sa lalaki, pwede kang 1 to 2 cups. Pero wag mo naman isagad na everyday 2 cups of rice.
sinusulit mo naman yung 1 to 2 cups na binanggit ko. Kung kaya mo pa rin, 1 cup of rice, better. Because it helps, no? If you have the discipline to just eat 1 cup of rice each meal, okay, it's 3 times a day yun. So, kung 3 times a day yun, so 3 cups a day. Okay na yun. No? Huwag mo nang gawing 6 cups in a day. Kasi sobrang taas naman na ng sugar source. Not unless marami kang ginagawa sa buong araw. Okay? Kung wala naman, 1 cup of rice lang. 1 to 2 cups, allowable sa lalaki, pero I advise more of 1 cup of rice. Kasi kapag sobrang dami naman at wala ka naman masyadong ginagawang physical activity like heavy activity like exercise or heavy lifting, let's say yung trabaho mo ay hindi naman kagaya ng karpintero or construction worker, huwag ka nang kumain ng madami. Pero di ko naman sinasabi ng karpintero at construction worker, dapat kumain din ng sobrang daming kanin, okay? Lalo na kung may bakang karamdaman. Kailangan natin malaman muna kung ano yung baseline nyo tungkol baga sa sugar levels nyo. So, pinaka-safe, 1 cup of rice per meal each day, amounting to 3 cups a day. Okay, both male and female. Pangatlo, sabi niya? Pangatlo, constant high intake ng simple carbs mula sa white rice ay maaring magtaas ng blood sugar levels. Okay. Yun. Sabi nga kanina, yung white rice or polished rice has mas mabilis mag-breakdown kasi sa molecular level, it's monosaccharides and disaccharides lang madalas. Pwede rin naman siyang maging chained na polysaccharides, pero sobrang mabilis silang mag-breakdown because it's just simple sugars, no? So, kapag ganun yung sitwasyon, mas mabilis tumaas yung sugar level ng yung dugo. Okay? So, ang pinapakita dito, itong image na to is a glucometer. So, ang level ng glucometer kapag let's say in a random blood test, kapag umabot ka na ng 200 above, that's already elevated, you are suspected to have diabetes. Okay, random yun ha. Random. Any time of the day. Okay? Kumain ka man o hindi. Okay? Kung mataas siya, you have to suspect diabetes, no? Pero kung nag-fasting ka, there is usually a level for us to identify if it's diabetes or pre-diabetes, no? So, always remember to check your sugar, and kung may strong family history kayo, always consult as ahead. Kasi lalo na kung may nanay-tatay kayong diabetic, it's advised na magpa-screening kayo. Okay, once you are readily available for screening, as early as an adult, pwede ka na magpa-screen during your annual examination at work, kahit wala kang symptoms, because most likely we are part of the Asia Pacific group, mas mayroon tayong risk of developing diabetes. Okay? Which can be risky para sa mga may prediabetes or diabetes. Okay, yan nga. So, going back, sabi niya, you eat more, if you eat too much white rice, okay? Let's say, yung 1 to 2 cups, naging 3 cups a day, 3 cups per meal pala. So, nagiging 9 cups a meal, 9 cups a day ka. Sobrang taas. You will be at risk of developing diabetes. Kasi kung tuloy-tuloy siya, and high ang sugar mo, you will develop what we call insulin resistance. Yung insulin resistance na yan ay problema kasi yung katawan mo kapag nalasing sa sobrang dami ng asukal, hindi niya na mareregulate yung sugar levels mo. Okay? Pwede ka mag-develop ng complications for diabetes. Masira ang kidneys mo, ma-dysregulate ang hormones mo. Okay? And at the same time, you will also gain some weight. Okay? So, kailangan maingat tayo kapag sobrang daming kinakain nating matatamis. Moderation at balance sa pagkain ang key. Okay. Moderation and balance of meals is key. Correct. Okay.
Doon nga. So, sabi nga na doon, if you eat too much, you will be at risk for pre-diabetes and diabetes itself. So, when do we know if it's pre-diabetes? Let's say nag-take ka ng test. It's a fasting test. Usually, 6 to 8 hours of fasting at night. And then, pakuha ka ng dugo. And then, lo and behold, your fasting blood sugar was around 100 to 126. Okay, pag ganong levels na siya, hindi pa naman lumampas ng 127, usually you are diagnosed with a case of pre-diabetes. Okay, pre-diabetes. So, if you are beyond 126 or like 127, 140, 130, ganon, that's already in the levels of diabetes. You are already diagnosed to be a new case of type 2 diabetes. Now, may dalawa tayong types of diabetes, yung diabetes onset in the adults. Okay, usually yung mga matatanda or mga young adults and adults that will develop diabetes due to their uncontrolled lifestyle. Yung pagkain ng kanin, may bisyo, minom ng alak, sigarilyo, gano'n. Meron din tayong type 1, which is usually seen sa mga bata, mga children, because it's an inheritable condition. And most of the time, kapag type 1 diabetes, they are the ones that they usually require insulin. Okay? Pero si type 2, pwede rin naman tayo mag-insulin. Pero si type 1, they are what we call insulin deficient. No? Sa type 2 diabetes naman, sa mga matatanda, they are the usual insulin resistant kasi lasing na sa asukal. Okay, kahit gawa ng insulin, hindi nila magamit para mapasok yung sugar. Sa insulin deficient na type 1, sila yung walang insulin itself. May antibodies or may problema sa kanilang lapay or pancreas para mag-develop or mag-produce ng insulin. Okay? So, pinakamainam na patingin sa doktor para malaman kung anong proper diet para sa inyo, lalo na kung iniisip nyo mag-undergo ng mga fad diet kagaya ng intermittent fasting or OMAD or 1 meal a day or TMAD or 2 meal a day or ano pa ba, keto diet, ganun. It's important to understand your disease, your condition, and your wellness before you go through some of those popular trends in TikTok or in Facebook or in any form of social media. Okay? We value your health and we are just here, your doctors, to help you and guide you. No? Huwag nyo kaming kakalimutan. Okay? Hindi namin kayo piniperaan. Ang kahalagaan nun ay para magabayan namin kayo para sa journey nyo sa mas magandang kalusugan. Okay, diet lang to. There are more things to do. Okay, pero one step at a time. Remember, the proper way of providing proper lifestyle, there are 6 pillars. Healthy diet, proper exercise, okay, proper or restorative sleep, stress management, as well as avoidance of substance use, and social connections. I'm here to be a socially connected individual for you to guide you and motivate you to change your lifestyle. So always look for my content sakali or follow us on Facebook as well as YouTube, and don't forget to like and subscribe. Okay, this has been Doc Chris, the Scrappy MD. Thank you all and have a wonderful day. Okay? Pinoy Bro Media, thank you for the video. Napakaangas and ang solid ng beat. Sa pang tugtog, bago tayo mag-end ng video. Bye-bye guys! Sa klinika ng bayan, si Doc Chris ang bida. Pagkausap mo siya, laging may ngitit saya. Mahilig sa pusa, sketches di nawawala. Kahit stress man dumarating, walang magawa. Sa rounds ng ospital, hustle di magtigil. Laging inaalala ang bawat detalye pilit. Pasyente't pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc
ang kahalagaan ng newborn screening? Si Doc Chris, the Scrubby MD, para sa pamilya laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Mga health tips sa kanya mo matutunan kung paano maging malusog kanyang tinuturan. Kahit abala siya'y naglalaan ng oras para sa'yo. Bawat hakbang gabay ang hanap, mga sketches niya at na may healing touch. Sa bawat stroke, damang-dama ang pagmamahal. Family medicine, sa puso'y nakatatak. Buhay ni Doc Chris, tunay na inspirasyon, walang kapantay. Si Doc Chris, the Scrubby MD, para sa pamilya laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Si Doc Chris, the Scrubby MD, para sa pamilya laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Minsan sa ihat, minsan sa wad, asa ng buhay, minsan hard. Pero sa bawat tapat, siya'y nandyan. Doc Chris, di lang doktor, kundi kaibigan. Doc Chris, the Scrubby MD, aming bayaning totoo. Sa bawat araw, ikaw ang gabay at alalay. Sa pagmamahal ko, walang kapay. Doc Chris, saludo kami hanggang dulot, walang hanggan. Official channel.